Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon tayo ditong home service dito sa Barangay Pange. Yan, sakop ito ng Libagon. At yan, paisa-isang home service lang ito mga kabutingting. Kahit papano hindi tayo masero sa bawat araw. Meron tayong panggastos. Yan, bali, ang gagawin natin ito ngayon ay spin dryer na single tab. Ang brand nito ay Eurotex. Ito ay 9 kilograms. Ayan. At napansin ko dito, yung kanyang timer ay hindi na nakabalik dito sa zero. So, sira na itong timer. So, ito daw ay hindi na nila magamit dahil umuugong na lang. So, try natin. At yan, disclaimer lang pala mga kabutingting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So, bali, testing natin. Yan, saksak natin itong power cord. Yan, kung maririnig nyo, ay umuugong lang. Ito, kahit sira yung timer nito mga kabutingting, ay pwede pa naman itong gamitin. Basta, halimbawa, pag gagamitin mo ito, ay itatakip mo ito. Ayan, kung marinig nyo, umuugong lang talaga. Tapos, halimbawa na wala nang tumatagas dito sa hose na tubig, so pwede mo na lang itong iangat at hindi mo na lang ito papakailaman. Pero hindi mo ito pwedeng iiwan dahil itong kanyang timer ay sira na. Kaya babantayan mo ito hanggang sa wala nang aagos yung tubig, saka mo itataas yung kanyang takip. So dahil ito ay umuugong lang, i-check natin yung pinaka motor nito. Posibleng nagiging problema nito, pwedeng preno, or pwede ring motor, or pwede ring capacitor, or pwede ring bushing. So, ikot pala muna natin itong kanyang basket. Ayan, kung makikita nyo, malambot. Ayan, malambot. Ito ay nirepair ko na rin, pero medyo may katagalan na. Siguro, mga taon na rin siguro, or mahigit pa. So, yan. Dito tayo sa pinakalikod niya. I-check natin yung una, yung motor. Dahil pag ako ang magre-repair ng ganito, ay motor yung inuuna ko. Yan, tanggalin natin ito. So, bali tayo ay gagamit muna ng tester at kukunin ko muna yung tester ko. Ayan, mayroon na tayo ditong tester. Ito ay ating i-on muna. Tapos select natin ito sa OL. Kaso hindi kita yung aking tester. Ayan. Dali pala. Putulin muna natin itong cable tie nya. Ayan. Tapos una ay check muna natin itong kanyang motor. Dali ha. Hanap tayo ng paraan para ayan, kitang kita ba yung aking tester. Ayan, kitang kita sa mata. So ito ay common ito. Uy, yan, kulay blue. Tapos line capacitor kulay pula. Single capacitor nito ay kulay green. So tingnan natin kung mayroon tayong makuha ang resistance nito. Yung isang test probe ay tusok lang natin dito sa kulay blue na may kasamang puti. Yung puti na yan ay yan yung isang linya sa power cord. Tapos ito naman yung pinaka line capacitor pula. Yan, mayroon tayong nakuha ang 119 ohms or resistance. Tapos itong isang test probe ay saksak naman din natin ito dito sa line capacitor. Single capacitor. Dito sa may green na may pula. Yan, 179. Ibig sabihin good yung motor nya. Dahil lahat ay mayroon tayong nakuhang resistance at tama yung ating nakuhang resistance. Dahil dito sa kulay pula ay 119, tapos dito sa kulay green na may pula, yan 179. So good yun pag mga ganyan. So i-check naman natin itong kanyang capacitor. Kamatis na, laglag pa. Yan, ito ay yan, bago itong capacitor na ito, pero kahit bago ay nasisira pa rin yan. Yan, tanggalin lang natin itong kanyang close-in wire connector. Nasira na. Ayan, tapos tanggalin natin tong isang linya sa capacitor. Saka natin ito ititester yung capacitor. Ayos lang natin yung ating capacitor. At
Kapasitor, tester. Tapos set lang muna natin ito sa capacitance. Ayan. So, itong isa, tanggalin natin yung test probe. Tapos tusok naman natin dito sa... Ay, kamatis na. Yan, tusok natin dito sa line capacitor. Ayan, na may linya na kulay pulas galing sa capacitor. Ayan, sira na yung aking tester ng katuwang. Patayin muna natin. Ay, on muna natin ulit ito. Select natin sa capacitance ulit. Nalaglag. Hirap, wala kasi tayong paglagyan. So, kaya ibababa na lang natin ito. Dali ha, para kitang kita yung ginagawa. Ayan. So ilagay naman natin yung isang test probe dito sa isang linya sa capacitor. Dahil yung isa nakakabit dito sa isang linya pa rin na kulay pula na may kasamang mga, ayan o, dalawang wire na pula. Tatlong pula yan. Ayan, mayroon na lang tayo nakuhang 3 UF mahigit. Ayan o, 3 UF ay 3 UF mahigit, pero nakalagay dito sa baba nanofarad. Dahil ito ay 5 UF, yan o, dahil ito ay 5 UF, so mababa na ito, pero dapat andar pa rin ito. Pero ayaw niya nang umandar. Posibleng ang problema nito itong capacitor lang. At dito naman tayo sa pinaka motor niya. Yan, maganda pa. Yan o, maganda pa ito. So tanggalin muna natin itong kanyang capacitor. Subukan natin, palitan natin ng bago. Dali, kukuha muna ako ng bagong capacitor. So yan, ito yung ating ipapalit na bagong capacitor. Tester muna natin ito mga kabutingting. Yung ito pa talaga ay bago. Dahil sinabi kong bago, ito yung nakakabit dito. Yan, on lang natin ito ulit. Select natin sa capacitance. Ayan. Lagay natin yung test probe dito sa magkabilaan na may wire. Tingnan natin kung ilang microfarad. Ayan o, 5.4 pa nga. Ibig sabihin bago nga ito. Dahil bago naman tayo, hindi ko naman din kayayaman yan. So ito ay ating ikabit lang dito, reconnect. Yung isang linya ay dito sa single capacitor, tapos yung isa naman ay dito sa line capacitor. Kung sino yung mababa na makuhang resistance pagka digital tester, ayun po yung gagawin yung ano, tawag niyan, gagawin yung single line capacitor. Pero hindi lahat ng mababa ay ginagawang line capacitor, dahil mayroon na akong mga na-encounter kahit mataas ay doon inilalagay sa ano. So testing natin ito, at pwede itong aandar agad dahil sira na yung timer. So ilagay ko lang dito yung aking camera para kitang kita nyo kung umiikot na ba yan. Ayan, umiikot na. Hey! Natching pa. Ayan o. So ibig sabihin, ang nagiging problema lang nito ay ito, yung kanyang capacitor, dahil ayun, umano na pala ito, tawag yan, nabutas na pala ito. So walang kahirap-hirap tong aking ano ngayon, yung aking home service dito sa Barangay Pangi. Yan, bali ito ay ating lagyan lang ng cross and wire connector. Tapos hahanap muna ako para dito sa isa dahil nasira na yung isang cross and wire connector. Ayan, meron na ako ditong cross and wire connector. Ewan ko lang kung papasok ba ito. Dahil kinahoy ko lang ito dito sa aking box. Ulit yung butas. Ayun. Ayan. Tapos tayo ating ayusin. Kahit wag na natin ito lagyan ng plastic or ibalot sa plastic. Yan, tali natin ito sa cable tie. Sige tayo, salamat. Ayan, alok ng almusal yung may-ari. Itong preno na ito ay tingin ko nakakabit naman, pero wala na siguro itong ano, silbi. Dali, anuhin ko dito. Ipuin ko lang yung kanyang preno kung mayroon pa bang ano. Mayroon pa naman, pero bakit naka ano na ito. Try natin itong
Ano? Ayaw mag-tapos. Oo, ayo. Kailan Ako, pa ayaw? ikaw, yan, magpadaan ako dito. Aw! Ayun ako kuha, be. Oo, sige. Yan, Hindi ako bali. kapasitor. Ha? Kasi kapasitor mo dyan ba? Ah, sige. 1.2 nga to pwede na, 1.5. Pwede. Yan. Yan. 1.5. Sige. Asa to na ako, nagkalimutan. Siguro to ako, asa to na ako. Sige na, sir. Sige na, sir. Ako ano na? Andali, ha? Baba ko lang dito yung, ano? Kahapon, ako, ba to? Oo, gapon. Oh, Oo. Yan, bali, tingnan natin. Ayan, umangat naman siya. Ayan, bali, binalik ko yung kanyang preno. Try natin. Ayos ko lang yung camera. Ayan, saksak ko dito yung power cord at aandar yan. Ayan. Tapos itataas ko dito yung takip kung ayan ba hihinto pa. Oh, wala na mga kabuting-ting, ayaw na. Yan o, tinaas ko na yung kanyang hook dito. Pero wala na yung preno nito. Hindi na siya huminto. Try ko pang i-adjust para magkaroon siya ng preno. Ilagay ko dito sa pangalawa sa bandang kaliwa. Try ko nga. Andar. Tapos taas ko dito yung takip. Wala na, hindi na ganun ka ano, yung preno niya. So, ibig sabihin, ganyan na talaga yan. Yan, bali, nagkausap na kami ng may-ari nito. Gusto niya sanang palagyan ito ng timer, kaso wala akong dala. Pero pwede pa rin naman itong gamitin kahit ito ay walang timer, mga kabuting-ting. At gaya nga ng sinabi ko kanina, pagka mamaya siya, mamaya. Ay, kaya ng sinabi ko kanina, pagka wala nang tumatagas sa hose na nakababa, itataas na lang ito, ihinto na yan. Kahit yun nga lang, hindi yan siya basta-basta na huminto kagad dahil wala na itong preno. Wala namang problema kung may preno ito or wala, dahil hindi naman ito sasakyan na pag walang preno babangga. Ayan o, humihinto na siya. O, pwede nating tulungan sa paghinto para mabilis. Pag wala na, tapos maggamitin ulit na may karga, ang gagawin nito ay ibababa mo lang yung takip. Ayan, aandar na naman siya. Yun nga lang, ay hindi mo nga siya pwedeng A1 ba, dahil wala na itong timer. So mag-usap na lang kami ng may-ari nito kung gusto niya talaga papalitan ng timer. Yan, bali, madali naman ang pag ano niyan, pagpalit, dahil dalawang wire lang naman yan. So yan, bali, meron pa isang dinala dito sa kapitbahay naman ito. Yun yung bahay na yan, yung kausap ko kanina. So okay na ito mga kabuting-ting. Ang nagiging problema lang nito ay kapasitor lang. Yun lang nagiging problema. Ayan o, umano na pala siya, nabutas na. Pero ito, matagal ko na rin itong nirepair. Taon na rin yata siguro. Ayan, babalik ko na yung kanyang takip dito. Yan. Okay na yan, dahil wala naman tong tornilyo. Ganyan lang yan. Nakalock. Te, okay na rin, te. So, ito naman, ito ay Germany. Despa na Germany. Kung narinig nyo kanina, ay kapasitor yung binanggit ng may-ari. Siguro mabagal. Kaya, ito, ginawa na siguro ito dahil yung kanyang power cord ay, ano, iba na. Dali, te, ha. Ayan, saksak natin. Tapos pindutin natin dito sa number 1. Parang wala akong naramdaman na ugong. Parang wala. Yan, tester na lang natin ito. Gamit tayo ng tester para mabilis. Yan, on lang natin ito. Tapos select natin ito sa OL. Tapos kunin na lang natin dito yung test probe. Ayan, lagay natin yung test probe dito. Ayan, lagay na ko ang resistance kahit naka-on na yan. Ayan o. So pag mga ganito ay hindi kapasitor ang problema nyan. So dito tayo sa pinaka motor nya. Tataas ko lang yung aking tripod.
Dali, ikutin muna natin yung kanyang ilisi kung malambot. Kung malambot, posibleng problema nito ay motor. Pag mga ganitong brand ay, ayan, malambot oh. Pag mga ganitong brand mga kabuting-ting ay wala akong tiwala. Madaling masira. Tanggalin natin itong knob. Tapos tanggalin natin yung tornilyo sa likod. Ayan, tapos gamit tayo ng ito. Dali. Tanggalin muna natin tong tornilyo para hindi tayo mahirapan. Ayan, ginawa na pala ito. Ang nilagay na kapasitor ay 1.2. Pwede naman dahil maliit nga naman ang motor nito. So putulin natin, at ito hindi ako ang nag-repair nito dahil hindi naman ako gumagamit nito. Yung ano bang tawag nito? Shrinkable tube. Shrinkable tube ang ginamit. So ito yung balatan muna yung isang linya sa nakakabit sa kapasitor. Check natin kung meron tayong makuhang resistance dito. Pag wala tayong makuhang resistance dito, hindi ko na ito gagawin dahil pinaka problema nito motor. Ayan, kita ba yung ating tester? Ayan, kita naman yata. So tester muna natin ito. Dali ha, kita ba? Mukhang malabo. Ayan, malabo. Ayan. So lagay natin dito yung test probe sa magkabilang wire. Ayan, wala tayong makuhang resistance. So ibig sabihin ay motor ang problema nito. Ito pag mga ganito, ayoko na itong i-repair mga kabuting-ting. Dahil kalimitan hindi ko nare-repair pag mga ganito. Tsaka kumakain ng mahabang oras pag mga ganito mga kabuting-ting. Kaya hindi ko muna ito i-repair. So try ko mag-ikot pa at maghanap ng customer kung makahanap pa. So bali ang nagawa lang natin ito ay itong dryer lang na naging problema ay yung kanyang capacitor. So stay put na kayo dyan at hahanap pa ako ng ibang ma-repair. So ayan, bali tayo ay nakahanap ulit mga kabuting-ting na ang gagawin. Ito ay stand pa na at home ang brand. Ano naging problema pala nito, boss? Yan, hindi na ko namuandar mga kabuting-ting or ayaw nang gumana. So yan, try natin ito kung ma-repair ba ito. May mga dugtong na. Ikaw ang nag-ano lang nito kuya? Ayos naman din. So try natin. Yan, saksak natin yung power cord. Pihitin natin dito sa number 1. Walang ugong. Number 2, wala. Number 3, wala. Hugutin natin yung saksakan. Sinabing pahirapan ng paghanap ngayon ng customer. Ilang barangay din yung aking gala mga kabuting-ting. Actually ako'y pauwi na sana. Tapos nagpahinga ako dyan sa tindahan. Ayan, buti na abutan ako nitong may-ari nitong electric pan na ito. Ayan. Bali, tanggalin natin itong pangharap na grills. Ayan, tapos ikutin lang natin yung kanyang ilise. Ayan, free wheel. Ayos natin yung ating camera. Ayan o, free wheel na free wheel. So ito yung ating napakaganda, walang alog. Bali, ibalik natin itong kanyang grills. Baka nagiging problema nito ay thermal fuse lang. Ayan. Una, tanggalin natin itong kanyang hawakan sa switch. Tapos tanggalin din natin itong kanyang knob. Yan, brand nito ay At Home. Oh, magandang klase ang motor nito mga kabuting-ting. Pero ginawa na rin yata ito. Pero hindi pa siya nakarekta. Napakaganda pa ng ano nito. Napakakinis pa ng dito oh. Ayan, makikita or masisilip naman yung kanyang shafting. Ayan oh. Ayan, napakakinis. Try daw natin itong
irekta at pasintabi po sa mga bagong napadpa dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Na sa inyo po kung ito inyong gagayahin itong aking mga pamamaraan. At pag ganitong pre-wheel tapos walang alog mga kabuting-ting ay pwede mag-bypass. So tanggalin muna natin itong tornilyo sa capacitor. Ayan. Tapos dito natin ito ilagay sa kulay puti. Dito natin itatap. Andali ha. Saan ba yun? Ayan. Saksak mo muna dito yung power cord. Ayan. Tapos pihitin natin sa number 1 lang. Tapos ikis-kis lang natin ito dito. Uy, wala. Wala. Gamit tayo nito ng tester. Ayan, hugutin natin ito. Gamit tayo ng tester. Dahil walang ugong. Ayan. Saksak natin yung test probe dito sa butas. Ayan, on lang natin tong ating tester. Shake natin ito sa OL. Ay, parang lumagpas ah. Ayan. Una, tester muna natin itong dalawang linya sa capacitor. Imuhan eh. Ha? Kanino to? Binigay lang? Ayan, binigay lang daw pala ito sa kanya. Ayan, mayroon naman tayong nakuhang resistance na 900 mahigit, 934. Pero pag i-jumper natin ito, ay wala tayong nakuhang resistance. Try natin i-check yung kanyang kanyang power cord. Ayun, mayroon. Dito ay mayroon. Tingnan natin dito sa kabila. Uy, bakit ganito? Patayin muna natin. Ayan. Ayan, okay naman yung kanyang Ayan, okay naman yung kanyang power cord. Pero bakit wala? Wala man lang react kahit sa motor. Okay ba ito extension mo, boss? Dali ha. Tap mo natin ito dito. Tap natin yan dyan. Tapos lagay natin dito yung test probe sa plug. Tapos pihitin natin dito. Yan, wala tayong nakuhang resistance. Ibig sabihin, nakakalito ah. Dito same thing ah. Wala tayong nakuhang resistance. Kahit naka-switch. Check natin itong kanyang switch mga kabuting-ting. Dali ha. Tanggalin natin itong tornilyo sa pinaka-switch nya. Baka may problema yung kanyang rotary switch. Ayun, parang sunog nga yata. Hindi lang yata, mukhang sunog nga talaga. Ayan o, nangitim. Baka posibleng ang problema nito ay yung lang, kanyang switch. Anuhan natin ito, balatan ko itong pinutol ko kanina. Baka buo pa yung kanyang fuse nito. Yan, balatan ko lang. Tapos kitang kita yung ating tester. Tingnan natin kung ito ba ay may fuse or may power tayong makuha or resistance. Ayun, mayroon. So problema nito ay switch lang, itong rotary switch, dahil sunog. Yan, magpainit muna tayo ng hinang. Ayan, bali nakapagpainit na ako ng hinang. So ito ay tanggalin natin. Tapos tanggalin natin ito dito sa close and wire connector. So ito ay mayroon pang fuse, hindi pa ito nakarekta. Balatan ko muna ito para mahaba. So itatap ko lang dito ulit dito sa pinutol ko kanina. Ayan. Kala ko thermal fuse ang nagiging problema. Maganda o malaki talaga ang tulong ang tester mga kabuting-ting. Kung wala tayong tester, nako, sira pa. Mahirapan tayo pag wala tayong tester.
Dali ha. Bali, electrical tape na lang siguro yung aking ilalagay dyan. At hindi ko na ipakita yung paglagay ng electrical tape. Ayan, bali, nalagyan ko na siya ng electrical tape. So, habang hindi pa mainit yung aking hinang, so, ay ating pagpagan muna para matuwa si busing, may-ari. Hindi naman ganun siya ka, dumi or malikabok, hindi masyado. Ayan. Ewan ko lang kung mainit pa ba ito or mainit na ba ito. Bali, try muna natin itong lumusaw. Bali, iba na naman tong aking hinang. Dahil yung hinang na ginagamit ko, yung bigay sa akin ng kaibigan ko na si Josh Electrical Vlog, wala na, nasira na. Basta mataas ang wattage ng hinang, hindi tumatagal sa akin. Iwan ko kung bakit. Basta pag dapat 40 watts lang. So, nakakalusaw na yung aking hinang. So, tanggalin natin ito. Ito yung isang linya sa power cord. Tapos, yung puti nito, ito yung number 1. Ayan. Tapos, ito naman yung number 2. Itim. Ito naman yung number 3, kulay asol. Ayan. So, ito yung aking ipapalit na switch or rotary switch. Maayos naman ito. Tanggalin muna natin itong ayan. Ayan. Yan, ihinang lang natin yung isang linya sa power cord dito sa nahiwalay. Ayan. Tapos, kung natandaan nyo kanina, bulol pa. Yung number 1 ito ay kulay puti. Pag nakaharap ka dito sa rotary switch, nasa bandang kanan ang number 1. Tapos ito yung number 2 sa gitna. At ito naman yung number 3 nasa left side or sa kaliwa. So ilagay natin yung kulay puti dito sa bandang kanan dahil ito yung number 1. Ayan, tapos number 2, ito naman yung kulay itim. Ayan, tapos ito naman yung number 3, kulay blue. Hinang lang natin ng maayos para hindi matanggal. So ayan. So i-switch ko lang ito. Lagay ko sa ayan. Naka number 1 siguro ito. Ayan yung patay. Ayan yung number 1. So tingnan nyo kung iikot na ba. Ayan. Saksak ko dito yung power cord. Ayan. May ikot na. Pero parang mabagal siya mga kabuting-ting. Sandali ha. Tanggalin natin. Saksak ko ulit dito yung aking panghinang. Dahil tingin ko parang mabagal. Dapat ito mabilis ito dahil 18 inches yung kanyang ilisi. So yan, bali gamit tayo ng digital tester at i-set natin yan sa capacitance. Tapos putulin lang natin yung isang linya. Sabay balatan natin. Tapos yan. Ito ay tuyo if yung nakalagay dito na kapasitor. Dahil makapal naman yung kanyang stator. Kaya okay ito. Ito ay nirepair na. Dahil itong kapasitor na ito ay hindi na to original. Second hand lang din ang ikinabit. So tingnan natin ito kung ito ba ay okay pa. Ayan 1.9. So ibig sabihin ay okay pa itong kapasitor na ito. Dahil tuyo if yung nakalagay. Tapos 1.9 pa yung ating nakuhang capacitance or microfarad. So ibig sabihin okay pa ito. Bali ito yung aking kakabit lang muna dito or ihinang. At hindi ko na ipakita yung paghinang dyan. Madali lang naman. Kung wala naman kayong panghinang, diretso na lang idugtong. Tapos lagyan nyo ng ganito or electrical tape. So istipot muna kayo dyan. So ayan. Bali nahinang ko na. So ilalagay natin ito. Mas maganda ito gamitin kaysa doon sa electrical tape. Pero hindi ako ang nag-repair nito mga kabuting-ting. Unang nag-repair nito maganda rin. Maayos naman yung kapasitor na nilagay. So ito yung ating itutornilyo lang dito. Ayos lang natin. Or mas maganda siguro kung dito natin ilagay sa gilid dito. Yan, dito natin ito ilagay yung kapasitor. Tapos putulin natin ito.
Ayan. Sagabal yan eh. Yan, tornilyo lang natin itong kanyang kapasitor. Ayan. Tapos, tornilyo na rin natin itong kanyang switch. Dali lang, hanapin ko pa yung tornilyo nito. Ito pala. Yan, nandito na pala tayo ngayon sa Barangay Uticon. Sa kung saan taga dito naman din ako. So, ito yung ating anuhan lang. Dali ha. Langisan natin. Dudukutin natin yung pero tanggalin muna natin itong kanyang grills para madukot natin dito. Para hindi mo na kailangang iangat mo lang ito or itong kanyang ilis iangat mo lang ganyan para makita na yung shafting saka mo patakan ng langis. Ayan. Tapos ipaganyan mo na lang, ipahiga. Para yung langis din ay pupunta doon sa pinaka-foam niya. Ayan, pwede na yan. Tapos mamaya natin lagyan ng langis sa harap. Pero kung gusto mo talaga na linisin, ayan, dali i-dismantle nyo na lang lahat ng tornilyo para malinis yung pinaka-motor. Pero ito masilip naman mga kabuting-ting kung maganda pa talaga ang kanyang bushing. At saka ito naman ay pre-wheel na pre-wheel. Kaya hindi mo na kailangang baklasin ito, nadudukot naman din. So tutornilyo ko lang ito, tapos lagay ko lang yung kanyang switch or yung pinakahawakan ng switch o tsaka knob. Tapos dudukutin ko na lang ito, hindi naman masyadong madumi. Tapos langisan natin dyan, tapos igaganito natin para yung langis ay pumasok dun sa pinaka-bushing. O ayan. Tapos ayan, pagpagan ko lang itong pangharap na grills. So ayan, bali nalinis ko na yung kanyang pangharap na grills. So ikakabit na natin ito. Bali ko boss. Hindi ba? Dali, hindi pala kita. So ayan. Ayan ay naka number 1 yata or nakapatay. So saksak natin yung power cord. Nakapatay yun. Kaya hindi umandar. Yan, dali pihitin natin sa number 1. O ayan. Number 2. Number 3. Dito tayo kung mabilis ba. O ayan. Umuhuni na mga kabuting-ting. Okay na. Nagiging problema lang nito ay ito. Yung kanyang switch na sunog, ayan o. Natuldok na sunog, pero doon sa loob yan, sunog talaga yan. Pagka hindi mo siya babaklasin, hindi mo makalaing sira. Yung pala, pag babaklasin mo, ayan, kitang-kitang ebidensya. So, okay na ito. Nagiging problema lang ay rotary switch. Dapat natin sa mayari. Okay na ba? Ayan boss, may hangin ka na boss. Boss, okay na? Tugnaw pa ng imong bugnaw ak. Okay na boss. Marang hindi makapagsalita yung may-ari mga kabuting-ting mga natutuwa. Siyempre daw. So ayan, bali dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. Bali kahit pa paano mayroon tayong pambigas-bigas kahit matumal. So kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo dito matutunan yan, baka pwedeng palike. Tapos pakishare na rin at higit sa lahat kung bago kayong napadpad po dito sa aking munting channel, baka pwede po hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, ako yung mag-iiwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po!